Na problema tayo. Ang lakas bumibrate. Napakalakas bumibrate. Okay, so what is up mga ka-hardcore, we are back and alright, so i-flex ko lang ang ating mga naaalikabukan na motor. Yan, ito yung mga motor natin. Mag-umpisa tayo dito kasi ito nakapark dito. Ito yung motor natin, NS250R. Ang gagawin natin dito is iuwi na natin ng Cavite. Iuwi na natin siya ng Cavite kasi i-dismantle na natin yan. Ang gagawin natin, ilalagay natin dun sa pangpantra na batalya or gawin natin siyang Herex concept. Sa mga hindi nakakaalam ng Herex concept, siya po ay drag bike na instead na na drag bike siya, ang tangke niya ay naandun sa may gitna. Yan, para magmukha siyang pantra. Herex ang tawag doon. Ang mags niya nasa harap at saka rim set sa likod. Yun ang concept natin halos sa mga underbone at saka maliliit na small displacement. Rim set sa likod, tapos rims sa likod. Kasi pag sinabing rim set, dalawa, di ba? Kaya rims sa likod, mags sa harap. Yan. Basta makita nyo yung ganun ang setup natin, magkakita kayo ng motor, black ang kulay. Ang mags niya ay nasa unahan, rim sa likod, violet ang chassis, black ang automatic na yon sa atin yon, ha? Kasi walang masyadong nagko-concept nun. Kadalasan sa mga concept nila is parehas. Syempre, ang ganda nga naman tingnan kapag mags, di ba? Mags, rim set, para terno. Pero tayo hindi. Rim set tayo sa likod kasi gumagamit tayo ng by 18 sa likod. And at the same time, madaling isalida ang rim set. Pag naman sa unahan, takaw bengkong naman ang unahan. Kaya ang unahan gagawin natin siyang mag, tsaka madaling linisan ng mag. Herex concept. Yon. Anyway, so yun ang balak natin dyan. Parang pantrang itsura, Herex concept. Ang chassis niya ay alloy din, aluminum chassis. Papagawa rin natin syempre kay Hambog Racing ng Mindoro, ang Hambog ng Mindoro. Pero for the meantime, mag-iipon muna tayo ng budget. Ngayon, ito naman. Ito yung pan-daily natin. Nandito ako sa parte ito kasi unang-una mainit doon. At saka makikita nyo yung mga plate number. Hindi natin pwedeng i-compromise yan. Ito yung halos pan-daily natin kasi unang-una maporma rin. Tapos malaki tayong tao. Babagay ito sa atin. Ito ay isang TFX 150 stock. Ang EC niya stock din. Nakakalka lang. Kalkal ang tambutso. At para kontrahin yan, para hindi siya mag-overheat, di ba? Pag nagkakalkal daw ay kadalasan niya nag-overheat. Para hindi siya para makontra natin yan, para hindi siya mag-overheat. Ang ginawa natin dyan, kinontra natin ang injector. Pero ang ginawa natin dyan na injector ay pang Mio M3, pang Mio 125 na FI. Yan. Bakit? Wala namang problema doon. Kasi ang injector niya is kontrolado ng ECU, di ba? Pero ang inilagay ko dito, hindi 4 holes. Pag 4 holes yan, sasakalin mo naman sa gasolina yan. Prone to overheat talaga. Ang mangyayari dyan, magtititirek ka dyan hanggang sa magkagasgas yung block mo. Kaya ang ginawa ko dyan, binasagan ko ng 8 holes na Racing Monkey. Naka 8 holes ito. Naka 8 holes na Racing Monkey pang 125. Actually, pang pang kargado yun eh. Abot siya ng 150cc. Anyway, lipat tayo dito sa kabila. So ito yung ating Raider na diturbo. Ibinalik ko muna siya sa tambutso kasi pang ipapan-daily natin yan. Gagamitin na natin siya araw-araw. Ang load niya, currently ngayon ay stock. Stock naman lagi. Basta huwag nyo nang pag-usapan yung load niyan. Hindi ko na i-broadcast kung anong load niyan. Basta may laman din yan and malakas din yan. Okay din to. Pero pan-daily to, pan-daily. Para ma-suffice yung kanyang pagiging Gen 1, yung kanyang pagiging old breed. Tinanggal ko yung starter. Wala siyang starter kasi unang-una Gen 1 ang concept natin. Pangalawa, loaded na rin siya. Loaded dati. Ngayon, konti na lang. Sunod ito, ay wag niyo nang anuhin yan kasi panghiraman yan. Sunod, ito, hindi niyo to nakikita. Ito yung kasabay ng ating MT-07. MT-07 na ipakita ko na sa inyo dati. Yung MT-07 natin is currently ngayon is binebenta ko. Kasi yung pagbebentahan ko,
sa MT-07 natin is ipapanggastos ko naman dito at saka dito yung pagbebentahan natin, panggastos dito at saka dun syempre sa binubuo natin bago kay version 2 na stalker. Tapos mag PPMS rin tayo, magpapalit rin tayo ng gulong ng Ford natin. Hindi naman basta yung gulong ng Ford, gaano kamahal yun, kaya kailangan talaga natin ng budget, and currently tuyo na tayo kasi hindi naman tayo sumasahod sa Facebook, kaya nagawa ako ng panibagong Facebook page. Ito, The Racing Glitch. Yon. So, The Racing Glitch, pa-follow na lang yan. And, ito, iuwi na natin yan. Tapos, ito, hindi naman yan ko kalakasan. Ang target ko lang dito is, maghanap kayo ng 400. 400cc lang yan. Pwede na! Siyempre, scam. Scam na 400. Diba? Medyo tinatago-tago ko lang para baka naman abangan ako sa daan. Yun pala, akala ko. Anyway, so yun lang. So benta na natin yung MT-07 natin. Mamaya, i-vlog din natin yun. So currently pauwi tayo ngayon ng Cavite. Pakita ko sa inyo si stalker. And yun kasing MT-07 natin nasa showroom eh. Pero gamitin natin siya bago mabenta. Saan kayo nakakita ng big bike ibebenta para lang sa mga underbone, di ba? Yan. At saka doon kay stalker. Okay, ay pakita ko na lang sa inyo mamaya. So biyahe na tayo papunta ng papuntang Cavite. Uwi na natin ito. Alright, let's go. Okay, so andito tayo sa Lancaster. Hindi pa kami nakakapasok. And ayan, inuwi ko na yung ating tawag dito, motor, itong NS250. Ito yung ating isang makina dito nakasuksok. Ayan, kasi kukunin ko na yung isang chassis natin. Yan yung ating NS. Tingnan natin. Labas tayo. Yan. Tingnan nyo naman kung gaano kadaming tali. May strap down na, may tali pa. Yan. Diba? King of drag. Kasi wala naman tayong ginagawa dun kundi linisan yung alikabok niya. Punas ng punas. Kaya ang mangyayari dito, iuwi na rin muna natin. Kasi hanggat nakikita ko siya, naluluma. Nandun lang siya, nakatambay. Iuwi na natin to. Yan. At saka hindi mapakinabangan yung kanyang ito kasi, hindi mapakinabangan. Ang bilis niya. Dahil inilagay natin dito sa batalyang ito, mga kailangan natin, gagawin natin siya dapat mabilis ang arangkada kasi ganyan yung setup, pero hindi naaksaya yung kanyang power. Ang gagawin natin, nilalagay natin sa batalyang, sa maliit na batalya gaya ng sinabi ko kanina. And basta tingnan natin kung pwede lang sana itong isalin ng NGO, kasi ganito kasi ang rule sa NGO. Dapat kasi dyan 1 cylinder lang. Since dalawa yan, dati itong pakarera, mangyayari natin dito is pangyayaya na lang natin sa, halimbawa may gusto makipagkarera, tapos dadamitan natin ng parang pipitsugin lang, rat look ang dating. Pero syempre ang chances niya violet pa rin. Yun ang signature natin kulay violet pa rin. Tapos ang kanyang fairings ay black. Yan. Okay. At hindi ko na kayo nabalitaan. Yan taas pala ang. Pero pagkakapuging niya ngayon, hindi ginamontage. Okay, so andito na tayo ngayon and ito si Stalker. Yan na naman, nakabag na naman dyan kasi nung nakaraan
na problema tayo. Ang lakas bumibrate, napakalakas bumibrate. Hindi naman natin hindi naman natin siya mabirit. Kaya ang gagawin natin diyan, ibabalik na lang natin sa dati niyang setup, 370cc. Yung crankcase at saka sigunyal, yun ang kakailanganin natin. Yun yung ating hahanapin ngayon para mabuo ito. Ngayon, andito naman yung ating NS250R. Ayan meron pa tayong siyempre ito. Ayan. So iwanan na natin yan. Ito na yung huling beses na makikita natin itong papaganto. Hindi ko rin pala alam kasi maghihintay muna tayo ng budget. Hintayin muna natin yung budget niyan para mabuo siya as Herex concept. Ang tunog niya ay tunog pang tricycle kahit naka-tune pipe. Ang gagawin natin dyan, dapat yan ay parang malaki ang datingan, tapos hiyaw na sobrang hiyaw. Kita nyo to? Ito kasi sponsor yan ng YRS. Ngayon, ang gagawin natin dyan, papalitan na natin yan ng mas malaki. Uunahin natin palitan yan ng mas malaki na tune pipe. Pag may tune pipe na siyang mas malaki, itotono naman natin yon. Ngayon, para tumuno siya, tatanggalin natin yung kanyang air filter para mas largado yung kanyang takbo. Katulad niya, nagluloko ang minor. Nagluloko ang minor niyan kasi ang supply ng gasolina dito sa ating fuel filter, barado kasi yan. Diba? Kaya nataas ang minor na papaganon kasi kinukulang siya sa gasolina. Yun ang nagiging problema dyan, tangke. Wala na akong ginawa kundi magdikit, magdikit, ayusin. So, meron na rin tayong nabiling swinging arm niyan dati, kaso hindi pa natin nababanatan kasi budget, wala pa. Sayang ganda na ng setup Pero syempre, hindi mapakinabangan kasi yung bilis niya. Diyan nakalagay sa batalya na yan. Ngayon, kunin natin yung niyan, swing arm niyan, supposed to be swing arm. Pang sniper yun Patayin muna natin. Yan. So, ito yung supposed to be magiging swing arm ng ating Herex concept. Yan. So, ito? King drag na extended. Yan Ang gagawin ko sana dati is ilalagay ko to kay stoker, i-extend ko dito sa parte na to. Kaso, kailangan natin ng tangke ng methanol. So, ayan. Ito yung magiging swing arm niya. So, extended siya ng plus 2. Plus 3 yata ito. Ang extension niyan. Hindi ko matandaan. Yan. Tapos itong parte na to, syempre, lalagyan din natin yan ng... hindi pala. Ito pala yung concept niyan. Maglalagay sana ako ng tangke dito para sa methanol injection niya. Methanol injection. Maglalagay tayo ng water methanol injection para dito. Ngayon, gumagana ito sa tuti. Lagi yung tatandaan, hindi naglalahok ang tubig at langis. Maliban na lang kung Sharon Cuneta. Halimbawa, nagsama na dun sa yung coolant at saka maglalahok talaga yon pag naandyan. Pero, lagi yung tatandaan, pag tubig at saka yung mismong tubig at saka yung tuti, hindi naglalahok yon. Kung lalagyan natin siya ng water methanol injection, baka kung ano mangyari sa makina niyan. Pangalawa, ang gamit nating reed valve dyan ay carbon fiber. Kung carbon fiber ang gamit natin dyan na reed valve, yung methanol, papalambutin niya yung ating petals. Kasi yung petals niyan ay di ba pag gumagawa ng carbon fiber, yung carbon fiber, tapos resin, tapos yung hardener para tumigas, ganun lang yon, ganun kadali. Kaso nga lang, kapag gumamit ka ng methanol, papalambutin niya yung ating petals. Hindi pwede yon, masisira yung petals natin. Okay lang sana kung bakal ang niyan Okay lang sana kung bakal yung petals niyan. Kaso ang gamit natin diyang petals, pasadya para dyan lang. Wala namang mabibilhan na halos niyan kasi yan 1980 model pa yan. Okay, so budget lang hintayin natin dyan kasi ang hirap pagsabay-sabayin. Unang-una, meron pa tayong isa. Ito naman, ito yung ating magiging base ngayon. Yan. Hintayin na lang natin yung chassis niyan. Yung chassis niyan, pinashipping ko na papunta dito. Hindi na ako umuwi ng Mindoro. Silip ulit. Whoop! Hindi na ako umuwi ng Mindoro kasi yung ipapamasahe natin, na lang natin sa shipping. Hindi pa tayo pagod. Hintayin na lang natin dito, ganun din naman. Okay. So, yun lang. Abang-abang na lang ulit kayo
habang nagbablog ako dun sa aking isa, ilalabas ko na yung isa. Hindi ko muna i-reveal yun kasi pang scam natin yun eh. And ito nga ang bala kong ilagay na mags dun eh. Kaso parang masyadong manipis ito. Yun kasing mags nun is 200 by 55 ang likod. Ganun kakapal. Gagawin natin ganyan 180 lang o kaya 160 lang. Tapos big bike yun pero extended ang likod and at the same time para siyang street bike concept. Malaysian concept. Parang ganun yung style. Pero big bike yun, di ba? Ang dami nating project, natatambakan tayo. Ito pa. Meron pa diyang papalitin pa ang gulong niyan. Papalitan ko na mas malaki tsaka mag, syempre. So, benta na natin yung isa, MT-07. So, mamaya gamitin na natin yung MT-07 na kasi sa nandun sa pakarwasya, naka-display doon, naka-for sale. Kaya hindi natin mapuntahan. Okay. So, I think hanggang dito na lang muna. And ito, para mapakinabangan ito. Ang tagal ko na ito naka-stock dyan eh. Nakalimutan ko na about dito sa swing arm na to. So, ang mangyayari dyan is pang sniper yata na shock. Yung mono shock ng sniper. Magaan kasi yun. Mono shock ng sniper. Ganyan lang kaigsi. Yun ang gagawin nating mono shock nyan. Halimbawa, ito. Tingnan nyo kung gaano kahaba ito. Yan. Ang mangyayaring kabitan ng shock nyan, since magpapasadya tayo ng chassis, instead na dito, nandito sa baba. Para maigsi lang. Hindi na yan bibigat. Maigsi lang yung gamit mong shock eh. Hindi magaan. 'Di ba? Simple lang naman. Tune pipe. Tapos bago ko ipa-align dun sa chassis na yon, kailangan yung tune pipe natin is malaki na. Para yung ground clearance niya is magawa natin ng paraan na hindi ganoon kababa. Okay. So I think hanggang dito na lang muna ulit and pati ako nag-aabang eh. So abang-abang lahat. Wala nangyari. Doon kasi kinakalmot ng pusa yung aking oh. Ang ganda-ganda ng ating carbon fiber na upuan eh. Tapos kakalmutin laan na pusa doon eh. Katayin ko talaga yung pusa doon eh. Sige na, bye-bye na. Bye-bye. Hihi.